Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga magulang at kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko pong Defenses Against Discouragement. At hahanguin po natin ang pag-aaral na ito sa aklat ng Exodus chapter 15 verses 22 hanggang 27. Titingnan po natin dito kung papaano ang bansang Israel at ang kanilang leader na si Moses ay humantong doon sa punto ng pagiging discouraged. At ano po ang ginawa ni Moses para mapagtagumpayan ang mga ito. Naniniwala po ako na ang mga bagay na ito'y nasulat sa banal na kasulatan, hindi lang para tayo ay makakita ng kwento, kung hindi matutunan natin papaano din natin ito mapagtatagumpayan ang kanilang o yung kanilang mga karanasan ay mai-apply natin sa ating mga buhay sa panahong ito. Bilang pagsisimula, samahan po ninyo muna ako at atin pong basahin ang atin pong mga talata. Exodus 15:22-27. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. For the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the fire, or into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, "If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on to the Egyptian, for I am the Lord who heals you." Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y atin pong pagbubulay-bulayan. Pwede bang saglit tayong tumungot manalangin? Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko po ang aking mga taga-subaybay, ang mga taga-pakinig ng aralin dito po sa Tinig ng Pag-asa. Dalawin mo po ang kanilang mga buhay ng iyong kapayapaan at maghari ito sa kanilang mga buhay. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, tulungan mo po na ang aral na ito ay maging depensa din nila sa mga discouragement ng buhay kung saan alam naming dumadaan ang marami sa amin. I-encourage mo sila, palakasin ang kanilang mga loob, at hayaan mo po silang magsipagtagumpay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kasaysayan po at konteksto na pinagmulan ng ating pag-aaral ay ang pagkatapos na ang bansang Israel ay mapalaya sa Ehipto. They have just had a marvelous deliverance from Egypt. And they have just come through the Red Sea episode. So yung pong mahalagang pagtawid na yon, ano po, mula sa dagat na pula, kung saan nagsunuran din yung kanilang mga kaaway na gustong muli ay umalipin sa kanila ng naging alipin na sila for so many years. They want them back. Hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon at doon sa dagat na pula ang lahat ng mga ito ay nangalunod at nangamatay. It has been a great victory for the Israelite. In the first 21 verses, makikita po natin sa Exodus chapter 15, 1-21, kung ano yung naging damdamin ng bawat isa sa kanila. Dahil po sa nangyari yon, sa pagpapalaya ng Diyos sa Egypt at nang makatawid na sila doon sa dagat na pula, yun po yung culmination na talagang they were totally free from the bondage of slavery. Kasi po yung mga humahabol na mga kaaway sa kanila, nagkamatay na po doon sa Red Sea.
So it was a total victory for them. Kapag nagtagumpay ang isang tao, ano po madalas ang kanyang ginagawa? Tama naman po ang ginawa ng bansang Israel, kaya kung kayo po'y magbabasa, kung ano ang kanilang ginawa after that, basahin niyo po yung Exodus 15:1-21. Hindi ko na po kayang isa-isahin pa dahil reading will take a lot of time. Pero doon po, in the first 21 verses, you have the Song of Moses. Ang tawag po rin, the Song of Moses. And that song is not only of Moses, but by the children of Israel as they praise the Lord for all He has done. So in these verses, 1-21, puro yun pagsamba, puro yun papuri ng bansang Israel. And as I read through the Israelites, I find a classic record of discouragement. If there was ever a man that had the right to be discouraged, it was Moses. Bakit? Kasi siya yung nagsasalita, siya yung spokesperson ng Diyos eh. At ang sabi ng Diyos sa kanya, set my people free so they can worship me. Huwag nating kakalimutan mga kapatid, yun ang kasunduan nila ng Diyos eh. Ilalabas ang bansang Israel sa Ehipto upang sumamba sa Diyos. Upang ang Israel ibalik doon sa pananampalataya, pagtitiwala sa buhay na Diyos. Sa lugar kung saan doon nila sasambahin ng Diyos. Alam nyo, I get a lot of comfort upon reading these verses or the whole chapters of Exodus 15 kasi naiintindihan ko si Moses. Si Moses ay nagpapastor sa isang ubod ng laking kongregasyon. Almost 3 million people. Mga kapatid, hindi pa ako nakapagpastor sa ganong kalaking kongregasyon. Maaari, sa ngayon ako'y nagpapastor at patuloy pang nagpapastor pero wala pa hong 300 people yung aking pinagpapastoran. Ano po? And imagine ninyo mga kapatid, yung meron kang 100 miyembro ng kongregasyon, masakit na sa ulo. O yung meron kang 300 people, masakit na sa ulo kung tapat kang pastor. Pero yung nagpapastol-pastulan, baliwala lang ho yun eh. Pero kung ikay tapat na pastol, tapat ka doon sa tungkulin mo, hindi po madali yun. And Moses is one person na talagang tapat siya sa kanyang tungkulin. And imagine nyo, 3 million people griping at him all at once. You know, that is very discouraging. And what encouraged me is, napaka-cool ni Moses. Moses was a man, at this point, though he is cool, or he was cool, on the edge of discouragement and disillusionment. Kasi dito, pwede niyang tanungin ng Diyos eh. Sabi mo, Lord, paglabas namin ng Ehipto, dadalin mo kami sa lupang pangako. Pero bakit ang first stop? The first stop ay isang place na ang tubig ay hindi pwedeng inumin at ang tubig ay ubod ng pait. And these stories are rich in their instruction because the Bible makes it clear that the things that happen to them also happen to us as an example. Amen po ba? And the scripture that was read a while ago is for our instruction and edification. Kaya yung mga pastor na nangangaral na hindi Bible ang reference, na ang reference ay mga personal edification lang, yung mga personal testimonies, hindi po Bible preaching yon. Kasi huhugot ka lagi mga kapatid ng aral ng turo sa banal na kasulatan. Kaya dito sa Tinig ng Pag-asa, mapapansin ninyo, laging nauuna ang pagbasa ng mga talata ng Biblia kasi doon ang gagaling ang ating mga kalakasan at ang ating mga pag-aaral. Sa umagang ito, I want to talk to you about defending against discouragement. Paano natin mapagtatagumpayan ang mga bagay na pwedeng makadiscourage sa atin? I think that one defense against discouragement is knowing what is going to happen. Tama po ba? Pag ahead ay alam mo kung ano ang mangyayari, hindi ka na madi-discourage. Kung alam mo na sa dulo ay merong malaking hump na pwede kang tumalbog
Ang gagawin mo, magsi-seatbelt ka at ikaw ay kakapit ng mahigpit dahil alam mong tatalbog na. Pag alam mo na ang daratnan mo'y bumpy road, yung sasakyan mo, ire-ready mo doon, ang sarili mo, ire-ready mo sa mga bumpy ride. Tama po ba? Pero bakit tayo nadi-discourage? Nadi-discourage tayo kasi hindi natin alam what lies ahead. Hindi natin alam kung anong iisipin ng tao sa atin. Hindi natin alam kung anong sirkumstansya ating daratnan. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kaya napupuno tayo ng discouragement. And many Christians find themselves wallowing in self-pity and discouragement because they didn't know what to expect. Lalo na nga doon sa mga napangakuan. Napangakuan na kapag naging Christian ka, everything will be okay. Pag naging Christian ka, aasenso buhay mo. Pag naging Christian ka, magiging masaya buhay mo. Puro na lang palakpakan, puro masayang buhay, di ba? Pag napangakuan ka ng gano'n at naka-experience ka, pagtawid sa buhay ng isang mapait na karanasan, katulad ng nangyari ito sa Israelita at kay Moses, anong gagawin mo? Kaya napakaraming tao galit sa Diyos eh. Maraming mananampalataya galit sa Diyos. No, nagtatampo sa Diyos. They are pointing an accusing finger to God. Dahil naniwala sila hindi sa pangako ng Diyos, kundi sa pangako ng mga palpak na pastor na nagturo ng maling paniniwala sa mga tao. This strange incident that Moses experienced is something, kumbaga, something weird. Di po ba kapag ikaw ay magdadala sa isang tao, sa isang lugar, ang una mong ipapatikim sa kanya ay ang magagandang karanasan. We don't want that person to experience negativity or not good experience. Yung hipag ko po dumating dito sa Canada dahil po sa wedding ng kanyang pamangkin na aking anak. So we want her to experience the good thing of Canada. Kung ang ipapatikim mo rito, mga pangit na karanasan, ba't mo pa siya pinapunta dito? Hindi po ba lahat siyempre na maganda? Magandang pagkain, magandang accommodation, magandang mga scenery, magandang experiences. Or else, sana hindi mo na pinapunta. At ito pong bansang Israel nang itinawid ni Moses sa dagat na pula ay may pangako na sila ay dadalin sa lupang pangako. And that is what they are expecting. Kaya siguro, noong sila'y lalabas na, masasaya sila, bit-bit ang lahat ng mga pangarap, bit-bit ang lahat ng mga pangako na sila ay magiging masaya. And we are going to learn today na ang journey sa Christian life ay hindi laging pangako ng maligaya at masaya. Alam niyo po mga kapatid, kilala naman natin si Moses, di po ba? Moses was a man who had completely committed his life to God. And the Bible makes it clear that Moses made commitment. Iniwanan po niya yung palasyo. Alam niyo yan, di po ba? The Bible makes it clear that he had given up the riches of Pharaoh. Kung uugatin ninyo ang kasaysayan ng buhay ni Moses, nakarating si Moses sa bahay ng palasyo, bahay ng hari. Pero lahat yun isinuko niya. He had given up the palace, he had given up everything for the reproaches of Christ and to suffer for Christ. Naniniwala si Moses that his life would not be easy. The journey would not be great. Imagine mong mamamahala ka ng 3 million people. Gaano kahirap yon? At bahagi na yon ng kanyang pinaniniwalaan. So here was a man who had a tremendous spiritual experience and had started out with the glow of victory on his face. 10 salot ang ibinigay niya sa mga salamangkero ng Paraon, na pagtagumpayan niya ang hamon ng Paraon, na patunayan na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay. Nakita yon ng bansang Israel. Lahat ng salot na ibinigay ng Diyos. At sa pamamagitan ni Moses, nahati ang dagat na pula, tumawid sila sa tuyong lupa. And yet,
Sa kabila ng mga katagumpayang ito, sa kabila ng kahusayang ito ni Moses, bunga ng pagsama sa kanya ng Diyos, he met one difficulty after another and was always living at the point of discouragement. Mga kapatid, ito pa lang ang simula ng journey ng bansang Israel. Katatawid pa lang nila sa dagat na pula, after 3 days, ito na ang kanilang sitwasyon. At yun po yung aking binasa kanina. Chapter 15, verse 12. At dito po sa mga talatang ito, there are 3 great spiritual principles of life na ating pag-aaralan. So, 3 lang. 3 great spiritual principles of life. And the first principle is this. If you are going to defend against discouragement, you need to understand, ito yung unang-unang dapat nyong matutunan. The greatest successes of life are often followed by failure. Pag inaasahan mo na yan, ano man ang darating sa buhay mo, maiintindihan mo, bahagi ito ng iyong paglalakbay. Minsan ho kasi, iba nga yung mga pangako, iba nga po yung itinuturo, mali nga po yung mga natututunan sa ibang mga pastor. Na para bang ang Christian journey o ang Christian life will always be easy. Alam niyo po ba yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, naglulundagan, nag-aawitan, laging may pera. Di ba? Yun po ay napakalaking heresy ng panahong ito. Pinaniniwala yung mga Kristiyano, lumundag ka ng lumundag, yun ang buhay Kristiyano, laging masaya, laging may pera, nagkakantahan. Pero yun po ay napakalaking kasinungalingan, hindi ho laging ganon. Paano na lang yung Kristiyanong walang pera? At ikaw na walang pera ngayon na nakikinig sa akin, maaaring pagdudahan mo kung Kristiyano ka nga kung wala kang pera. At dahil wala kang pera, ano sasabihin ni Eddie Villanueva? Sinumpa ka because poverty is a curse. Kabulaanan yun, mga kapatid. Wrong context yun. Maling pag-unawa yun sa prinsipyo. Ang prinsipyo po na makikita natin dito, kung gusto mo mapagtagumpayan yung discouraging situation ng buhay mo ngayon, dapat mong maintindihan na pagkatapos ng mga pagtatagumpay, susunod nun failure. Gusto niyong patunayan ko ang prinsipyong ito? Ano po? Tingnan natin ang context. Una, they had just passed through the Red Sea. They had seen the Red Sea come together and drown the Egyptian army that was pursuing them. And the people stood on the shore as they watched the waves wash the dead bodies of their Egyptian taskmaster up on the shore. Tagumpay para sa bansang Israel. Can we say amen? Lahat ng yan ay napakagandang bagay. I can imagine the situation habang nililingon ng bansang Israel ang kanilang mga kaaway. Maaring binalikan pa nila habang nagkalat doon sa dalampasigan yung mga patay na katawan ng mga sundalo. Maaring sabihin nila, kilala ko to eh. Ito yung humagupit sa akin nung tayo'y nasa Ehipto pa. O ito yung malupit na taskmaster na walang ginawa kundi bantayan ako habang naggagawa ako ng mga bricks sa pader ng Egyptian. I recognize this dead person. And I've been liberated from that old Egyptian taskmaster. And as they surveyed the scenes, and as they saw those dead bodies of Egyptians, nakaramdam sila sa kanilang mga sarili ng, at last, malaya na ako. Tagumpay. And because of that, naging damdamin nila? Punong-puno sila ng kagalakan. At kung babasahin po natin, yung ibabaw na talata ng chapter 15, puntahan po natin verse 11 to 13. Tingnan niyo po yung kanilang ginawa. Exodus 15, 11 to 13. Ano sabi nila? Inaawit nila ito. Punong-puno sila ng papuri sa Diyos at ang sabi nila, who among the gods is like you, Lord? Who is like your majestic
who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders. You stretch out your right hand, and the earth swallows your enemies. In your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Alam na alam nila. Punong-puno sila ng pagsamba, punong-puno sila ng enthusiasm as they journey from that Red Sea experience papunta sa pangako ng Diyos. Galak na galak po sila. Ano po? At makikita natin sa kanilang mga awit, walang ibang katulad mo, Panginoon. Sabi po diyan, who among the gods is like you, Lord? Who is like your majestic, who is like you, majestic in holiness? Ito po'y puro papuri. Pagkatapos, tingnan natin yung verse 17 to 18. You will bring them in and plant them on the mountain of your inheritance. The place, Lord, you made for your dwelling, the sanctuary, Lord, your hands established, the Lord reigns forever and ever. Yan ang alam nila. At yan ang dulo ng kanilang paglalakbay na inaasahan nila. Kaya inaawit na nila yan. As they walk, as they journey. Exodus 15, 1 to 21, yan ang laman, yan ang context ng kanilang mga damdamin after na lumabas sila sa bansang Ehipto. Siguro, if you heard them singing and shouting and praising, you would have thought, here are people who have arrived. Kung nandun ka't nakamasid at nakita mo silang nag-aawitan, sasabihin mo, ang sarap. Ang sarap namang maging kasama nila. Nakakagalak naman na maging kabilang sa kanila. At kung hindi ka Israelita, sasabihin mo, sana naging Israelita na lang ako. Hindi ba ganito rin yung maraming mga simbahan ngayon? Pag nakaka-experience ng mga tagumpay sa buhay, ang buhay ng Kristiyano ay laging may pera, laging may pera, laging masaya ang buhay ng Kristiyano. Parang ganyan yan. They were all singing praises to the Lord. At kung titingnan ninyo mga kapatid, they have made it. Totoo naman, all their trials are behind them. And with faith like that, with confidence like that, nothing can stop them. Punong-puno sila ng pagtitiwala sa Diyos. Walang ibang Diyos higit sa'yo. Who is like unto thee, O Lord? Thou stretchest out thy hand, the earth swallow them. Thou hast guided them in the strength unto thy holy habitation. Pero ang malupit doon, yung verse 18, ang sabi nila, the Lord shall reign forever and ever. Now, anong nangyari? After 3 days, 3 araw lang mga kapatid, 3 days later, they were singing a different song. They find themselves in a place of bitter waters, and they immediately forget everything they had previously said. Akala ko ba the Lord was going to reign forever and ever? I thought there was no God like your God. I thought He was going to lead you into the land and establish you as an inheritance. And here you are now murmuring, grumbling, griping to Moses because you are afraid you are going to die of thirst. Nakuha nyo mga kapatid. One of the greatest principles of life is this. The greatest successes of life are often followed by failure. And if you don't realize that, you are going to be plunged into despondency and discouragement.
Dalawa lang naman ang pwede nyo paniwalaan. Paniwalaan nyo yung turo ng mga Pentekostal. Paniwalaan mo yung pastor mo na laging nangangako sa iyo, magbigay ka, babalik sa iya, siksik, liglig, umaapaw, at magbigay ka lang sa misyon, yayaman ka, aasenso ka, at kapag ikaw ay naging tagasunod ni Kristo, magiging maayos ang buhay mo, material, pisikal, lahat dito sa mundong ito, niloloko ka. Sapagkat puno ang Biblia ng mga example na ang buhay ay puno ng tagumpay, failure, tagumpay, failure, tagumpay, failure. That is life. Dapat handa tayo ron. Life is no and not a bed of roses. May layuning tutuparin ang failure. May layuning tutuparin ang mga problema ng buhay. Kaya mga kapatid, pag ikaw laging maayos ang takbo ng buhay mo, baka natanggap mo yung pangako ni Satanas na magiging iyo ang mundong ito. Baka nakipag-compromise ka na kay Satanas. Baka may mga bagay ka nang ipinagpalit at ibinigay kay Satanas, kaya puro ganyan na nararanasan mo. Kasi sasabihin ko po sa inyo, ang buhay po ng inyong lingkod at ang naging buhay ko sa ministeryo, hindi naging laging maligaya. And mamaya makikita po natin ang ilan sa mga prinsipyo pa na mahalagang ating matutunan. Lalo ikaw na pastor, lalo ikaw na lingkod ng Diyos. Tandaan mo, makaka-experience ka ng mga pagtataksil. Makaka-experience ka ng mga kalungkutan. Makaka-experience ka ng mga emotional and physical sickness or failure. Bahagi ng buhay yan. Napakarami ho kasing mga manggagawa daw ng Diyos ngayon ang nagtuturo ng puro maligaya, puro masaya, puro tagumpay. Which is hindi ganon. Now, let us look at some of the example. Number 1, think about Elijah. Kilala niyo si Elias? Alam niyo yung tagumpay ni Elias? Nangyari po yon sa Mount Carmel. Nang nakipagbaka siya sa mga propeta ni Baal. It was a great success. And yet, a short time later, ano nangyari? You'll find him running from Jezebel and whining under a juniper tree like a whipped puppy, wishing God could kill him. Ilang daang propeta ni Baal ang pinugutan ng mga ulo. Ilang propeta ni Baal ang kanyang tinalo sa duelong yon. Isang malaking tagumpay para patunayan na ang kanyang Diyos ay buhay na Diyos na kinukonsume ng kanyang Diyos. Ni Yahweh ang kanyang offering, ang kanyang handog. Pero pagkatapos nun, ano nangyari sa kanya? Nagtatakbo na parang asong nahagupit. Naupo sa isang juniper tree at ang sabi sa Diyos, "Kill me now! I want to die! Kill me now, Lord!" Tagumpay ba yun, mga kapatid? So, pinatutunayan lang dito yung spiritual principle na after a great success, often it is followed by failure. At kapag hindi mo na-realize to, katulad ni Elijah, gugustuhin mo nang mamatay because of discouragement and disappointments. Kaya no wonder, napakaraming mga pastor ngayon na nagtatalsikan na lang, ayaw na magpastor. Yung iba, nagiging wala nang drive. Wala nang desire na tugunin yung tawag ng pagpapastor kasi ang akala, pag nagpastor ka, eh masarap lagi buhay mo. You have riches, fame, no? You have the glory of the ministry, pero hindi ganon. What about the Israelites? Think about the Israelites. Laktawan na natin. Punta tayo dun sa malapit na sa lupang pangako. Si Joshua na po ito. Papasok na po sila. Tapos na sila doon sa Red Sea. Eto naman, Jericho na. Nandun na sila. Pagkatapos na, lupang pangako na yun eh. Pero tingnan po natin kung anong nangyari. Ang sabi ng Diyos, ikutan nyo lang 7 times yung pader. March around the city 1 day for 7 days. And then on the 7th day, 7 times, ikutan nyo, then sumigaw kayo, guguho yan.
Ganun nga nangyari. Victory was so easy, all they had to do was just to have a little pre-celebration parade and do a little shouting and blow a few trumpets. And the Jericho walls came tumbling down. Easy. Ano tawag doon? Victory. Ano tawag doon? Success. And then, few chapter next, ano nangyari? Pagkatapos ng Jericho, ang susunod, maliit na bayan ng Ai. Ano nangyari? Nung pinasok nila ang Ai, di takbuhan sila pabalik. Tinalo sila ng isang maliit na bayan. Ang tanong, bakit? After a great success, comes failure. Why? Kasi po mga kapatid, ito ang realidad. Pag ang tagumpay, pag ang buhay puro tagumpay, pag ang buhay puro success, pag ang buhay puro madaling nakukuha, ano nangyayari? Yumayabang ang tao, nagiging self-dependent ang tao, naniniwala ang tao na lahat kaya niya sa kanyang sariling paraan. In fact, maging si Joshua, pinatiktikan niya yung Ai at nakita niyang napakaliit naman ito. So ang ginawa niya, sa halip na magpadala ng maraming sundalo, konti lang pinadala. O ayun, talo. Pero hindi lang yun mga kapatid ang reason behind that. Kilala nyo si Akan at si Akan po ang dahilan dahil sa kanyang pagsuway sa gusto ng Diyos. Pero ganun po ang madalas na nangyayari. Kaya ang Diyos lagi gumagawa siya ng mga mahihirap na karanasan, gumagawa siya ng mga failure sa buhay ng isang tao upang completely maging dependent ang tao sa kanya. At mamaya ito po ang dahilan kung bakit sila, after 3 days of winning the battle against the Egyptians, ay dinala sa Mara. Dahil doon sa Mara, makikipagtipa ng Diyos sa kanila. At ang sabi ng Diyos, puntahan na natin yung dulo, ang sabi ng Diyos, kung kayo susunod sa akin at kayo'y maglilingkod sa akin, hindi nyo mararanasan ang salot na ibinigay ko sa Egyptians. Pero that will always be a two face of the coin. Kapag sinunod nyo ako, sumunod kayo sa akin, hindi nyo mararanasan ang salot na ibinigay ko sa Ehipto. Pero pag hindi kayo sumunod, the other face of the coin, alam nyo na yon. Nakuha niyo po mga kapatid. Ito'y mga example ng pagkatapos ng malaking tagumpay ay makaka-experience ka ng mga failure ng buhay. Kaya ako takot ako sa mga celebration eh. Sasabihin ko to sa inyo, takot ako sa mga celebration. Halimbawa, anniversary. Celebration ng anniversary, ang ganda-ganda, tagumpay, ang daming papuri, ang daming pagluwalhati sa Diyos sa mga panahon ng pag-iingat, sa mga blessing na naranasan, magkakainan ng simbahan, ang daming celebration. Pero pagkatapos po nun, madalas away, madalas pagrereklamo, madalas maririnig nyo, ano ba naman yan? Anniversary natin, wala man lang handa. Konti lang ang handa. Ano ba yan? Walang lechon. Ano ba yan? Di man lang nag-prepare ang mga leader ng church ng masarap na pagkain. Marami kayong maririnig. At minsan, nagiging cause ng failure yung tagumpay. At huwag niyong kalilimutan, galing sa tagumpay, si Elijah, nung siya'y na-depress, ang Israelita, galing sa tagumpay sa Jericho, nang sila'y natalo sa Ai. Yan lang ba, Bishop? Hindi, meron pa. Ito isa pa. Si Pedro. Si Simon Pedro. Kilala niyo yan. Sabi ng Panginoon, anong sinasabi ng tao tungkol sa akin? The night Jesus asked, who do men say that I am? Sumagot yung mga alagad. Iba-iba sagot nila. Kayo daw ay propeta, kayo daw ay si Elias, no? Kayo daw si Juan Bautista. Then all of a sudden, sabi ni Jesus, sa inyo, sino ako? Aba, unang-una si Simon Pedro. Simon Peter opens his mouth and something right comes out of his mouth.
nang sinabi ni Peter, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And Jesus said, ano sabi ni Jesus? "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood. It was revealed to you by my Father in heaven." By my Father in heaven. Di ba tagumpay? Yung mga tao, akala nila si Jesus ay propeta lang. Yung mga tao, akala nila ay si Juan Bautista si Jesus. Yung mga tao, akala ay siya isang propeta. Pero si Peter, ang sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Success. Amen? And yet, a short time later, makikita natin, you have been the recipient of divine revelation. And what a moment of success! Simon has been singled out by God to receive that revelation that none of the other disciples had really accurately and fully received. Tama? Pero ano po nangyari? And the very next moment, Jesus is saying to the same man, "Get behind me, Satan. You don't understand the things of God at all." Success followed by failure. Ang Pedro na nagsabi na "You are the Christ" ay ang Pedro din na nagkaila sa Panginoon 3 times. Amen? So, the interesting about this was that the Mara experience of the Israelite was part of the journey. The Mara was on the map that God was leading them by. Hindi pwedeng iwasan yung Mara experience eh. Bahagi yun ng journey. At kung titingnan po natin sa mga talata, makikita po natin, mga kapatid, na si Moses ang nagdala sa kanila ron, pero ang Diyos ang gumagabay kay Moses. God led them right to that place. The Bible says that Moses led them, but if you read on, you will find that God was leading them through Moses. Amen? And mga kapatid, I want you to understand that when you arrive at a situation, it may be your next position of service. Para sa mga lingkod ng Diyos, pag dinala ka ng Diyos sa mahirap na sitwasyon yan, that is maybe your next pastoral assignment. That is maybe your next Sunday school position or leadership position. Pag dumating ka doon, hindi laging success. It may be a place of bitter waters. Pero tandaan po ninyo, hindi nangangahulugan nandun ka sa bitter situation ay malayo ka na sa will ng Lord. It probably means that you are right in the middle of God's will. Kasi dito naman po mga kapatid, kung i-analyze natin, mula sa pagtawid nila sa dagat na pula, after 3 days, dinala sila sa Mara. Wala pong nakitang kasalanan ng Israel doon. Wala pong nakitang paglabag ang Israel doon. Pero pagkatapos po ng great victory, dinala sila sa isang malupit na karanasan. Matinding pagkauhaw, merong present ng water na pwedeng inumin pero mapait ang tubig. Anong purpose ng Diyos? Do you know why? Because He uses this failure to prove them. It says that He proved them there. I thought they have been proved at the Red Sea. Pero sa Red Sea, hindi sila napatunayan doon. Experience nga yung Red Sea ng tremendous demonstration of the power and omnipotence of God.
Pero mga kapatid, I want you to understand that you do not grow and learn to trust God sa mga Red Sea experiences. Yun yung mga sensational miracle. Yun yung mga pagpapala ng Diyos. Yun yung mga blessings ng buhay. At hindi tayo tinuturoang magtiwala ng Diyos sa mga biyaya. Kailan tayo tinuturoan ng Diyos sa magtiwala? Doon sa mga wala tayong kakayahan. Yun ang totoo. Pag masagana nga ang buhay, nakakalimot ang tao eh. Pag maraming ang tagumpay ang Kristiyano, nakakalimot. Kaya nga ang kasunod madalas ng mga pagtatagumpay, trials. Dahil doon sa trials, dahil doon sa pagsubok, dahil doon sa kawalan ng kakayahan, doon ka ngayon dadalahin ng Diyos sa pagtitiwala. Again, doon sa tanong na, alam naman ng Diyos na magkakasala ang tao. Alam ba ng Diyos yun? Yes. Kapag sinabi natin hindi siya all-knowing. Alam ba ng Diyos na kakainin ni Eva yung bungang kahoy sa gitna ng halamanan? Yes. Bakit inilagay pa yun ng Diyos? Sinadya ba ng Diyos na magkasala ang tao? Hindi po ang Diyos ang gumawa ng pagkakasala. Tandaan niyo po yun. Hindi ang Diyos ang gumagawa ng parusa sa buhay ng tao. Maaring tayo, maaring si Satanas, pero ang lahat, pinapayagan ng Diyos. Dahil may tinutupad siyang layunin. Now, going back to the question, kung alam na naman ng Diyos yon, bakit niya pinayagan na magkasala ang tao? Kasi po, si Adan at si Eva, wala silang natutunan kundi ang blessing ng Diyos. Ginawa sila ng Diyos, inilagay sa isang hardin, na yung hardin na yon tinawag na paraiso. Yung paraiso, mga kapatid, wala pong taong ayaw nun. Lahat ng tao gusto paraiso. Isang lugar na wala ka nang gagawin, hindi ka mag-aararo, hindi ka maghahanap buhay, pipitasin mo ang gusto mong pitasin, kakainin mo ang gusto mong kainin, nandun lahat ang kaligayahan na hanap mo. Paraiso. Ngayon ang tanong, kailan matututunan ng tao ang habag ng Diyos? Kailan matututunan ng tao ang pagliligtas ng Diyos? Kailan matututunan ng tao na ang Diyos ay Diyos na matuwid? Kailan? Kasi sa kalagayan nilang yon, ang natutunan lang nila, God is merciful. God is a God who provides. God is a provider, Jehovah Jireh. Mahal kami ng Diyos. Nandito lahat ang pagpapala. Yan ang alok ng mga pastor ng Pentecostal. Magiging paraiso ang buhay Kristiyano. Pero may isang karakter ang Diyos na hindi nila itinuturo. At ito ay ang Diyos na nagpapahintulot na maranasan mo ang pinakamabigat na karanasan, maging ang pagkakasala ng buhay. Para dalahin ka nito sa kasadsadan ng iyong buhay upang lumapit ka sa Diyos. Upang iparanas ng Diyos sa iyo yung kanyang habag. Upang iparanas ng Diyos ang kanyang compassion na hindi mo matututunan kung hindi ka darating sa puntong wala kang kakayahan. Nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, ano ba ang naging nature ng tao? Namatay ang tao. Nalagot ang ugnayan, namatay sa espiritual. At sa kalagayan ngayon, wala nang pag-asa ang tao. All human will land in hell. Pero planado na yun ng Diyos, bahagi yun ng Diyos kung papaano niya ipapakita ang kanyang habag, ang kanyang compassion, na hindi kailanman matututunan ng tao kung hindi dadaan ang tao sa ganong klase ng sitwasyon. The same that happened here. Ang bansang Israel, ang nakita lang nila lahat ng probisyon ng Diyos, lahat ng tagumpay sa Ehipto, lahat ng mga salot na ibinigay ng Diyos para proteksyonan sila, lahat ng magandang karanasan nang nakatawid sila sa dagat na pula. Iyon ang kanilang kinakanta, iyon ang kanilang inaawit sa Exodus 15:1-21.
Pero pagkatapos po ng 3 days, iba na ang sitwasyon. Pati yung awit nila nagbago. Teka, akala ko ba, babantayan tayo ng Diyos. Bakit ngayon gutom tayo? Bakit ngayon uhaw tayo? Nakuha niyo mga kapatid. Tandaan po ninyo, God doesn't test His people and prove His people in miraculous happenings like Red Sea. He tests them and proves them when they are up against the daily routine of life. Amen? Hindi sinusubok ng Diyos ang tao sa mga miraculous happenings. Sapagkat gusto ng tao yan eh. Yan ang paraiso na laging hinahanap ng tao. Pero tandaan po ninyo, sinusubok ng Diyos ang tao sa araw-araw na karanasan ng buhay. Sapagkat sa araw-araw na karanasan ng buhay, tinetest ang ating patience, tinetest ang ating faith, tinetest ang ating perseverance, tinetest ang ating karakter. Kung yung awit natin sa verses 1 to 21 ay awit pa rin natin sa verses 22 hanggang sa mga sumusunod na karanasan. Nakuha niyo mga kapatid? So, He led them there not only to prove them, but it says He also leads us to these places of this difficult moment for our purification. Dinala sila doon sa Mara after 3 days, and He made a statute, an ordinance, a commandment. Ang sabi ng Diyos, all right, I don't want you to get the idea that you are spiritually superior than your enemies. The same plagues, the same salot, the same disease na ibinigay ko sa mga Egyptians, ibibigay ko rin sa inyo. Unless you hear my words. Obey my words. Kung hindi, mararanasan nyo rin ang naranasan ng Ehipto. Nakuha niyo mga kapatid? Ganun ang Diyos. The experience of failure was to purify those people na ang pakiramdam nila, superior sila, nagkamatay ang mga Egyptians, ang Diyos namin, lagi kaming babantayan, lagi kami ipagtatanggol, pero laging may kondisyon yun. Nakasalalay yon sa kanilang pag-ibig, pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? I find that there are times when it is easy to praise the Lord, easy to trust God, and then I find God leading me to some bitter waters. And it is not easy to praise Him doon sa mga sitwasyong yon. At sa mga panahong yon, huwag niyong kakalimutan, itinatama lang ng Diyos ang ating mga puso, pinupurify lang tayo ng Diyos sa mga sitwasyong yon. He is also preparing us for a farther journey in the future. The first thing to remember is this: the greatest successes of life are often followed by failure. Kaya huwag niyo ipagyayabang yan. Malago na ministry nyo, ang dami nyo ng mga outreaches, daan-daan libo na ang mga miyembro ninyo. Huwag niyo ipagyayabang yan. Kasi, si Steve Lawson, isa na po sa sikat na preacher of our time. Noong nawala si R.C. Sproul, nalungkot tayo kasi yung mga naninindigan sa pananampalataya natin isa-isang nagkakawala Ngayon, si John MacArthur ngayon ang target lagi, no? Matanda na, konting panahon na lang din yan. Kaya nananalangin tayo na bigyan pa tayo ng talagang mga matitinding preacher sa panahon natin na magtatanggol sa ating pinaniniwalaan. Kasi ang naglilitawan ngayon, mga kulto. Sina Oriel Balano, mga namamayagpag sa Pilipinas, sina Eddie Villanueva, sina Kibuloy. Ano ba pinagtututuro niyo mga yan?
Puro pagpapayaman, puro prosperity. Si Ed Lapis nga, nakalusot. Kita nyo kung ano-ano mga teaching. Akala nyo si Ed Lapis, kamukat mo, ay maayos, kamukat-mukat mo. Kung ano-ano pa lang, heretic teaching ang pinagtututuro. Napakadali na masway ng mga Filipino ng ganitong mga katuruan. Kaya napakahalaga mga kapatid ng intense studying of the Scripture. Systematic study of the Bible. Hindi yung padampot-dampot lang. Importanteng inuunawa yung konteksto, inuunawa yung aral. Dahil napakadali na maililigaw ang mga tao. Kaya hindi palibasa matagumpay ka ngayon. Laging ganon. Yung prinsipyo, pagkatapos ng tagumpay, kasunod ay failure. Biblical yun. Kasi may tutuparing layunin ang bagay na yun. Pastor, dapat bang asahan nyo na magfe-fail ka? Hindi ko po sinasabi, ipanalangin nyo mag-fail kayo. Mali naman yun, hindi naman po ganun na sinasabi ko. Pero wag nyong alisin sa equation na there will be a bumpy road ahead. Dahil pag alam mo na there will be a bumpy road ahead, paghahandaan mo ito. You will brace yourself doon sa sitwasyon na it will be a bumpy ride. Pag dumating ka doon, sasabihin mo, eto na pala yun. At dahil pinaghandaan mo ito, alam mo na kung anong gagawin mo. Amen? Hindi doon sa paniniwala na, everything will be okay. Pagkatiwala natin kay Lord yan, everything will be okay. Wala nang preno yung kotse. Hindi, bahala si Lord yan. Wala nang gasolina yung kotse. Hindi, bahala si Lord yan. Hindi pwede yan, kapatid. Wala akong ganun. Kaya, wag po kayong mapaniwala ng mga word of faith movement. Ang tawag po dyan, mga word of faith Yung bang i-declare mo lang. Sabihin mo lang, sa pananampalataya, hindi ako kakagatin ng asong ito in the name of Jesus. Edi maghanda ka ng pambaksin. Sigurado kakagatin ka dahil hindi ka naman kilala ng aso. Huwag niyong paniwalaan niyo, humipo man ako ng ahas, hindi ako tutuklawin. Subukan mo nga. Ang dami ng pastor na nagkamatay dyan sa ganyang mga kahibangan. Nakapag tumalon ako rito, hindi po yun totoo. You cannot defy the law of gravity. Malulunod ka sa dagat pag ikay tumalon at hindi ka marunong lumangoy. Kahit sabihin mong, hindi ako malulunod, kahit anong deklarasyon mo. Kahibangan ang gagawa noon. At maraming mga tao ang napapaniwala sa mga kahibangang ito. Amen? Napunta tayo sa number 2 principle. Number 2 principle, the greatest service of life are often followed by forgetfulness. Para sa mga pastor to, para sa mga lingkod ng Diyos. Lagi niyo pong tandaan na kahit na anong paglilingkod, kahit na anong kahusay mo, malilimutan ka. Amen? Umisip na kayo ng pinakamagaling na pastor sa buhay nyo na naging malaking impluwensya sa buhay mo. Ano nangyari? Pag mayroon ng bagong pastor, makakalimutan mo na yung nakalipas. Laging ganon. Kaya tayo po mga kapatid ay naglilingkod sa panahon ngayon, hindi naman para matandaan. Hindi naman para tayo ay lagi na lang, kumbaga, alalahanin. Kahit anong legacy iwanan mo, makakalimutan ka. Yun ang totoo. Kaya tayo naglilingkod sa kasalukuyan, hindi para maalala. Hindi para sa atin. Kundi para sa Diyos. Yung mga teaching natin, makakalimutan din yan Kahit gaano karaming sermon. Kahit gaano kagaling. The greatest service of life are often followed by forgetfulness. Si Moses. Here was Moses who led them out of Egypt under the mighty hand of God. Who when they were stuck at the Red Sea,
tinaas lang yung kanyang tungkod, sumunod sa Diyos, the man of God, when he raised his hand, wielded the rod of God, he parted the waters and delivered the people. Wow! Moses was the man. You would think they would remember that. But the very moment na nandun sila sa sitwasyon na uhaw, may tubig pero hindi mainom, anong ginawa nila? Nakalimutan nila na yung Moses na ito ang humati ng dagat na pula. And they began to accuse Moses, they blame Moses, they murmur against Moses. The greatest service of life are often followed by forgetfulness. Tandaan niyo po yan. Kahit anong gawin mo sa church, makakalimutan ka. Kahit anong gawin mo sa church, kahit anong gawin mo sa buhay ng mga miyembro, konting mali mo lang, pagchichismisan ka. They will talk against your back. Alam ko po yan. Kahit pagkaharap mo, okay na sinasabi nila sa'yo, pinipraise ka nila, pagkaharap ka, pero at your back, pinagchichismisan ka. Minsan nga yung mga small group ang pinag-uusapan sa mga small group kapalpakan mo, pastor. Kahinaan mo, pastor. Mga pagkukulang mo, pastor. Hindi yung mga bagay na ginawa mo. Kaya handa ako doon, mga kapatid. Handa po ako doon. Alam ko yon. Na kahit na anong ginawa ko sa ministeryo, ginawa ko sa simbahan, ginawa ko sa mga tao, saglit na saglit lang makakalimutan nilang lahat yon. Pero maybe because that is the plan of God. Dahil ang tao, hindi dapat ang siyang mabigyan ng glory, ang tao, hindi dapat ang mabigyan ng kaluwalhatian, kundi siya. Kaya nga sabi ni John, I must decrease so He must increase. Kung darating yung panahon na yung mga pinaglingkuran ko dito sa Canada, makalimutan ako, okay lang. Huwag lang nilang makalimutan yung Kristo, yung Jesus na nagligtas sa kanila. Handa ako doon. Handa po ako doon. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito para maalala nyo ko. Hindi ko kayo tinuturuan araw-araw para maalala nyo ko. Makakalimutan nyo ko, totoo lang. Mawawala ang tinig ng pag-asa, isang araw, bigla na lang itong maglalaho nang hindi nyo nalalaman. Pero sana, huwag nyo malimutan ang Diyos na itinuro ng tinig ng pag-asa. Amen? That is the reality. Nangyari kay Moses yan Mas magaling pa ba ako kay Moses? Ikaw kapatid, ikaw pastor, mas magaling ka pa ba kay Moses? Para sabihin na ikaw ay hindi makakalimutan. Oktubre na po Pastor's Appreciation na naman. Ako, ayaw na ayaw ko niyan mga kapatid impose. Yung ba nga simbahan, magpoprograma ng isang araw para i-appreciate ang kanilang mga pastor. Pwersahan. Kaya kahit na hindi gustong i-appreciate yung pastor dahil ine-announce na ganong araw, ganong petsa, araw ng linggo, i-appreciate natin si pastor. Kahit ayaw ng miyembro, i-appreciate. Ang tanong, bakit mo i-appreciate yung pastor mo? Ano dahilan? Ba't mo siya i-appreciate? Dahil pastor siya? Wala, na obligasyon na lang yun. Na kailangan mo magbigay dahil kailangan siyang bigyan dahil iniutos. Hindi po ba napakasarap kahit hindi naman pastor's appreciation? Nung isang araw, may nagbaser sa nag-doorbell sa bahay namin. May nagbigay ng isdang pickerel. Alam nila kasi hindi ako nakakapag-fishing Dahil hindi ako nakakapag-fishing, dinalan ako ng pickerel. I appreciate that. Sang araw, may nagbigay kay Dang ng hinarvest na celery dahil alam nila gusto ko ng celery. At isang patola. Hindi ko pa nga po pala na iluluto yung patola.
And I appreciate that. Hindi kailangan ng isang appreciation Sunday para obligahin ang lahat. Oy, si pastor, appreciation Sunday, magbigay naman kayo kahit isang panyo o kaya isang, di ba? Kaya yung araw na yun, si pastor nakatayo doon sa gitna, parang maliit na Santo Niño, hinahandugan ng kung ano-ano. No? Pero ang tanong, bakit mo i-appreciate si pastor? At yung mga taong ito na bigay ng bigay, appreciate na appreciate kay pastor. Pero pag nagsermon na si pastor ng mga sermon na masakit at masasaktan sila, susunod na linggo hindi na magsisimba. Galit na kay pastor. Nakuha niyo po mga kapatid. Hindi po sa ayaw ko ng regalo. Hindi po sa ayaw ko ng gift. Hindi sa ayaw ko ng appreciation. Masarap din naman yung naaalala ka. Pero hindi kailangan ng isang appreciation Sunday para ipadaman nyo yon sa inyong pastor. Amen? Sipin nyo, 365 days yan eh. Yung isang araw lang na yun mo ipaparamdam na ikaw ay nagpapasalamat, na ikaw ay nag-a-appreciate. You can appreciate your pastor for a sermon on Sunday. For a good message on Sunday. Lalo na pag nasaktan ka. Lalo na pag kinurot ang puso mo. Pasalamatan mo siya kasi kinausap ka ng Diyos dahil doon. Huwag mo papasalamatan ng pastor mo sa sermon na nambola lang sa'yo. Nasasabihin, sige, ganito, ganyan, puro kwento. Hindi pinasasalamatan ng ganung mga pastor, sinasaway yon. At sabihin nyo, pastor, pwede ba sa susunod, mag-sermon ka naman ng Bible? Puro testimony, puro kwentong barbero, para lang kayo maging emosyonal. Yung mga pastor na nagmemensahe ng Biblia, hinihimay ang mga talata, yun ang pinasasalamatan. At para sa mga pastor na gumagawa nun, sa amin, masaya na kami doon. Amen? You need to get ready to be unappreciated, fellow workers. You need to get ready for that. Kasi kung ang inaasahan mo, sa buhay mo, i-appreciate ka. Kung ang inaasahan mo, sa ministry mo, kaya ka naglilingkod, pararangalan ka. Kaya ka naglilingkod, para sa palakpak, madi-disappoint ka. Kasi mga kapatid, ito ang totoo. Kung sino yung mga tao na mas pinagbuhusan ko ng atensyon. Kung sino yung mga tao na pinagbuhusan ko ng maraming oras. Nung medyo nakalingat lang ako ng konti, o kaya tinigilan ko yung dati kong ginagawa sa kanila para malipat naman sa iba. Nako. Galit na ang aking tinanggap. At most of the time, ito yung mga tao na nagpasakit ng aking ulo. Ito yung mga tao na sumaksak sa akin sa likod. At madalas, nagtataksil. Paggawa ng mga usapin, paggawa ng mga kwento, at most of the time, sa mga pagmi-meeting nila at pag-uusap nila, sinisiraan pa nila yung pastor. Alam ko yun. Dahil handa naman ako doon. You need to get to ready be unappreciated. Hindi laging masaya ang buhay paglilingkod. There is nothing that will discourage you anymore than being unappreciated and having people forget. There is something about human nature that can, in a moment, forget a record of faithful service. Amen? Kaya kaibigan, kamanggagawa, you are going to be unappreciated many times in your Christian life. Regardless of how faithful you are, there are going to be periods when all of your service are followed by forgetfulness. Sasabihin mo na lang, nalimutan na nila yung mga ginawa ko sa kanila. Well, hindi ka naman nag-iisa. Si Moses nga eh. Nakuha niyo. Lahat ng ginawa ni Moses, nalimutan. Now, pag ganito na hindi ka na-appreciate, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Tingnan natin kung ano ginawa ni Moses, baka makatulong. Pag nakakalimutan ka nila, anong dapat mong gawin? Una, don't take it personally. Kung titingnan ninyo yung verse 16,
Chapter 16 verse 8. Laktaw tayo. Chapter 16 verse 8. Sabi diyan ni Moses, "You will know that it was the Lord when He gives you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning, because He has heard your grumbling against Him. Who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord." So, ang galing ni Moses. Yung pagreklamo ng mga tao, yung mga yung mga paninisi ng mga tao sa kanya, hindi tinake ni Moses seriously. Hindi niya tinake to, he took it seriously, but he did not took it personally. Diyan sinabi sa Exodus 16, alam niyo ba, every time na nagrereklamo kayo, hindi kayo nagrereklamo sa akin. Nagrereklamo kayo sa Diyos. Kaya ganun na lang po ang aking iniisip. Pag alam kong pinagchichismisan ako, alam kong sinasaksak ako sa likod, aking inilalagay sa puso ko, sa Diyos nila ginagawa yon. Amen? And it is to the eternal credit of Moses that he never took those murmuring personally. Ganon din gawin mo, pastor. Kung pinag-aklasan ka, kung nag-alisan sila, finire ka doon sa gawain mo, don't take that seriously. Hindi mo kawalan yon, silang nawalan. Ikaw na tatapat na naglilingkod sa Diyos at ayaw nila sa iyo, di sila nawalan. Problema ba yun? Kaya ako, gano'n na lang po eh. Ako po'y napakasipag sa pagtuturo, napakasipag ko pong mag-engganyo ng mga pag-aaral sa doktrina at ayaw dumalo. Hindi ako ang nawalan. Kaya dito po sa Tinig ng Pag-asa, kung hindi man kayo manood, I don't care. Hindi ako nawawalan. Kung kayo, nakikita nyo, makikinabang kayo sa mga aral na ito, tapos mas pinipili nyo yung makinig do sa puro kwento lang, so be it, dun kayo. Doon sa bati lang ng bati ng mga birthday nyo, dun kayo. Kung yun na sa tingin ninyo yung magiging pagpapala, so be it. I don't care. At pag nagre-reklamo kayo na mahaba ang sermon, may mga ganun. Para pag tuwan-tuwa sila pag ang sermon maiksi lang kasi gusto na nga makauwi. Dito sa Tinig ng Pag-asa at sa Winnipeg Unida, walang ganun. Wala hong madali ang sermon. Wala hong sermon na hindi pinaghandaan. Wala pong mensahe kayong marinig doon na dinampot lang kung saan, binasa lang at that's it. No! We took the sermon seriously. Kaya every time na magre-reklamo kayo, mahaba ang sermon, mahaba ang ganito, magreklamo kayo sa Diyos. Dapat ninyong makasanayan, ang isa sa pinaka-essential sa pagsamba ay ang panahong ang Diyos ang nagsasalita. Hindi yung mga kantahan ng kantahan na yan. Kay hymno yan, kay psalter yan, kay praise and worship yan. The most important of church worship is the Word of God. Period. Di mo kailangan magsalita sa Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang magsalita sa iyo. And every time the Word of God preach, yung mga hindi handa doon, yung mga taong hindi sanay doon, maiinip, magrereklamo. But don't take it personally, sa Diyos sila nagrereklamo. Pangalawa, don't take it out on the people. I want you to know that Moses exercised great self-control. Believe ako kay Moses. Si Moses po, isa na rin sa matiisin yan eh. Sinabi ng Diyos, gugunawin na niya lahat yung gugunawin na niya yung mga Israelita. Pero sabi ng Diyos, Lord, wag. Wag naman. Siya ang naninikluhod sa Diyos. Kung ako yun, sige Lord, tulungan pa kita eh. Tulungan pa kita na gunawin yung mga yan. Pero iba si Moses. Kaya ang ganda ng lesson dito eh. Di po? Lesson sa bawat isa sa atin. Don't take it out on the people. Alam nyo na nagkaroon ng problema sa Oikos nung araw. Hindi Oikos, yung Rusi. Babasa lang ako na isang comment. Marieta Puno Escopin. Ito si Ate Marieta.
Aminin man niya o hindi, nagalit sa akin to. Dati po talagang nanonood na to sa akin sa Tinig ng Pag-asa. Alam niya yan. Wala pang Rusi, follower ko na to. At naniniwala po ako, pinagpapala ng Diyos ang kapatid na ito sa mga mensahe. Pero nung nagkaroon ng problema, yung isang pastor, hinati yung kanyang simbahan, nagalit ito. Dahil yung humati ng kanyang simbahan, sumama po sa Rusi. Kaya hindi ko na nakikita yan. Yung si Ate Marieta, hindi na siya nanonood dyan. Ate Marieta, shout out. Huwag kang mag-alala, mahal kita. At natutuwa ako na ikaw ay bumalik sa panonood ng Tinig ng Pag-asa. Pero siguro na-realize ni Ate Marieta, mas lalago ako dito Mas matututo ako sa pakikinig dito. Pinagbawalan sila ng IEUDC na wag makikinig sa akin. May palibot-liham yon, no? Palibot-liham. Nakakatawa mga kapatid, ha? Makinig po kayo. Nung ako po ang nagtuturo sa Tinig ng Pag-asa at nagalit sa akin ang leadership ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo, nagpagawa sila ng pastoral letter. Pinalibot-liham sa buong Pilipinas. Huwag na kayong makikinig sa Tinig ng Pag-asa kay Pastor Ruel, ililigaw niya kayo. Samantala, nung si Ed Lapis, ang kung ano-ano itinuro, nagtuturo na si Yahweh ay hindi tatay ni Jesus at si Yahweh malupit na Diyos, wala silang pastoral letter. Ni walang nagpahayag na si Ed Lapis ay wag na ninyong pakinggan kasi mali ang turo niyan. Wag na kayong pupunta kay Ed Lapis para magpa-training dahil mali ang turo niyan. Wala silang ginawang ganon dahil natatakot sila na mag-alisan yung mga miyembro kasi mas malaki ang influence ni Ed Lapis sa church ng IEUDC kesa kay Pastor Ruel. Tama? Ngayon may forum sila. Ngayon pa lang nila pag-uusapan kung ano yung Marcionism. Yun po yung itinuro ni Ed Lapis, Marcionism. Ngayon pa lang nila pag-uusapan kung ano ang Marcionism. Natalakay ko na po dito sa inyo mahabang panahon. Lagi kong binabanggit si Ed Lapis dito na huwag niyong pakikinggan. Mali ang turo niyan. Ngayon sila, wala pang pastoral letter. Kay Pastor Ruel lang, meron sila na huwag niyong pakikinggan. Kaya I don't take it out on people. Alam ko may mga tao na influence lang. Alam ko may mga tao na talagang they decided not to watch TNP kasi nautusan sila ng kanilang mga pastor. At alam ko maraming mga pastor nakikinig din sa akin, ginagamit yung mga lecture natin dito. Ginagamit yung mga lecture natin dito para isermon din sa kanilang mga simbahan. Hindi lang nila inaamin dahil alam nila tama ang itinuturo ng TNP. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Ngayon ang nanonood, 44. Pero pagkatapos ng live, magiging 1,000 ito. Saan galing yun? Doon sa mga ayaw mabate at doon sa mga tao, pastor, na alam kong sumusubaybay, nakikinig, nag-aaral, ng ayaw makita, at ayaw malaman. Kasi pag tapos na yung live at kinlik, hindi ko na po alam kung sino yung nagkiklik. Hindi ko na po alam kung sino yung nanonood. At alam ko, marami ang sumusubaybay. Mga general pa nga Anyway, I don't take it out on them. Just like Moses. You never find him turning against the people and saying, "This is your fault. Because you don't appreciate me." He never took it out on people. Anong ginagawa ni Moses? Ito yung dapat gawin. Pangatlo, you take it out to the Lord. Nung ako po'y pinagbintangan, nung ako po'y inakusahan na nagtuturo ng mali, nung ako po'y inakusahan na ang gusto ko'y posisyon, na kaya gusto kong maging bishop, kasi gusto ko ng power, natutuwa naman ako dahil yung mga kasama ko dito sa Canada, naiintindihan nila ang lahat. Alam ng lahat dito sa Canada na I am not power hungry. Ngayon nga po, alam ng kapwa ko mga pastor dito sa Canada na ang leader namin ay si Pastor Ruben Del Rosario.
Siya po ang chairman namin ng board. And I decided to relinquish that position to Pastor Ben. Kasi ang aking paniniwala, mas karapat dapat si Pastor Ben na maging chairman namin ng board kesa sa akin. Is that power hungry? Mga kapatid, humatol na kayo. Sabihin na ninyo ang lahat. I will not take it out on you. I will just take it to the Lord. Ang Diyos lang naman ang nakakaalam ng ating mga puso. At the end of the day, siya naman ang hahatol. Amen? He cried unto the Lord, and there are two kinds of people. There are those who complain, and there are those who cry to the Lord. Instead of complaining, ba't nyo ginawa sa akin to? Hindi na. Nai-air ko na po yung aking mga saloobin. And that's it. I just cry to the Lord. And the Bible says that when he cried to the Lord showed him what? A tree. And told him, cut the tree and throw it in the water. And when Moses threw the tree on the waters, yung mapait na tubig ay naging matamis. I want you to notice that the tree was there all the while. But Moses didn't recognize it. God had shown the tree to him. Amen? Mga kapatid, in the midst of your worst time, in the midst of your most bitter experience, if you will, instead of complaining and griping and taking it personally, cry to the Lord, He will show you something that will make it sweet. Kaya kapatid, kung ikaw man rin napagtaksilan, iniwanan, itinaboy, pakiramdam mo, nagsosolo ka sa ministry, ikaw na lang ngayon, wala ka nang makatuwang. Instead of complaining and griping and taking it to the people, don't take it personally. Cry to the Lord. He will show you something that will make that bitter experience sweet as the years go by. Amen? And He will move into your life in an unexplainable, mysterious way and show you how to make that experience sweet. So the thing that really struck me is not so much that they forgot Moses. The thing that struck me the most is the fact that they forgot God. Kung babalikan natin yung chapter 15 verse 1 and 2, they talk about God's power, they talk about God's deliverance, they talk about God who will go with them from generation to generation. Pero nasan ngayon yun? Sa pagkakataong ito, nasan na yun? Wala na. Nalimutan nila. Kaya mga kapatid, ganun po ang tao. The greatest service of all are often followed by forgetfulness. Now, one last word. Number 3. The greatest shortage of life are always followed by fullness. This is one sure way to combat discouragement. Yung paniwalaan mo na kapag merong kakulangan, pagkatapos nun ay ang kapunuan. Look at verse 27. Then they came to Elim, where there 12 springs and 70 palm trees. And they camped there near the water. Look at that. How many tribes meron ng Israel? 12. Bawat isang tribe, nagkampo sa tabi ng tubig, bawat isa sa kanila may sariling bukal. Pagkatapos ng mapait na karanasan, dinala sila ng Diyos sa bukal ng tubig, bawat isang angkan. May palm trees, may bukal ng tubig.
The greatest shortages of life are always followed by fullness. Ganun lagi mga kapatid. Naalala ko po, ang mga disipulo ng Panginoong Hesus. Nang sila ay nasa wilderness, mga gutom ang mga tao, sabi ng Panginoon, pakainin natin sila. Paano naman natin gagawin yon, Panginoon? Wala naman tayong dalang pagkain. Kung may mabibilan man kakasya ba o saan tayo bibili ng ganong karami? Ano bang meron kayo? Lord, 2 isda at 5 tinapay. Pero makikita po natin ang provision ng Diyos. Sa pamamagitan ng 2 isda at 5 tinapay, pinakain ng 5,000 tao, sobra pa. Makikita po natin na pagkatapos ng matinding pangangailangan, laging kasunod nun ay pagpapala. Kaya kung nandun ka sa sitwasyon na walang-wala ka, wala nang wawala pa dyan. Walang-wala na nga Ang susunod niyan, pagkakaroon na. Amen? And if you are in a situation right now that seems so hopeless, hindi mo alam kung saan manggagaling, ano ang tutugon sa pangangailangan ng ministeryo, katulad kay Moses, sumunod lang. Magtiwala lang. And you will experience the fullness of God. Amen? Kaya, mahalaga pong mga mensahe ito. Sa kasalan ng Kana ng Galilee, the first miracle of the Lord, kinulang. Wala nang alak. At doon ipinakita ng Panginoon ang kanyang unang himala na kaya niyang i-provide ang pangangailangan ng tao ayon sa kanyang kalooban. Amen? I want you to see the cycle. There was success, followed by failure. There was service, followed by forgetfulness. And the third, there was shortage, followed by fullness. I hope na pagpala po kayo ng mensaheng ito. Kung naka-offend ang salita ng Diyos at ang mga narinig nyo ngayong araw, wala pong intensyong maka-offend. Ang intensyon ay hamunin tayo sa ikapagbabago at ikalalago natin sa pananampalataya sa buhay ng Diyos. Pagpalain po kayo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Amen? Ayan. So, babati po ako.